Hello everyone! Good morning, good afternoon, o good evening o anumang oras nyo napanood ang video ito. Welcome sa ating channel, Matuto Dapat sapagkat ang kaalaman ay isang mahalagang kayamanan. Sa oras na ito ay ating ipagpatuloy ang pag-aaral ng equation of the ellipse. So ito ay karugtong doon sa una nating pinost na video about the equation of the ellipse. Example 1. Reduce to standard form the equation of ellipse 4x squared plus 9y squared minus 40x minus 54y plus 145 equals 0. So, ang given natin ay equation of an ellipse pero hindi pa siya naka-standard form, no? Ito ay expanded, no? Expanded form ng ellipse. Okay? So, ang gagawin natin, i-format natin siya into standard form. Okay? So, unang hakbang na gagawin natin, i-combine natin lahat ng x, lahat ng y, magkasama din. And then, yung hindi kasama doon, yung constant, ilipat natin sa right side of the equation. So, ayan. So, 4x squared minus 40x plus 9y squared minus 54y equals negative 145 kasi nilipat natin si negative 145. Yung positive 145 naging negative 145. Okay? Tapos, yan, naka-groupings na. Okay? Sunod, i-factor out natin. Ang common factor ng 4x squared minus 40x, kunin natin yung coefficient. No? Yung coefficient lang ang ating i-factor out. Ganon din doon sa 9y squared minus 54y. So, yung coefficient, pa-factor natin. So, yung factor dito sa x ay 4. X squared minus 10x yung natitira. Plus the blank, kasi maglalagay tayo ng number para magiging perfect square trinomial siya. Tapos, sa y naman, so that is 9 times y squared minus 6y plus the blank. Okay, again, kasi ulit, maglalagay tayo ng additional number dyan para magiging perfect square trinomial siya. Equals negative 145. Okay. So, dito sa x, ano po bang idadagdag nating number? Yan. So, ang gagawin natin, again, yung gitnang term, yung 10, ang 10, hatiin natin. So, 10 divide 2 ay 5. Okay, 5 times 5, kay 5 square ay 25. So, 25 idadagdag natin dyan sa yung blank ng x. Sa y naman, okay, tandaan nyo, 25 ang idadagdag natin sa x, no? Sa y naman ay 6 yung gitna, divide 2, hatiin natin yung 6, so 3. Tapos, square natin, so 3 times 3 ay 9. So, ang idadagdag natin sa back, dyan sa nakablanko ay 9. Okay? So, ayan na. So, ayan yung naka-red, oh. Sa x, nagdagdag tayo ng 25. So, perfect square trinomial na siya. Dito naman sa y, nagdagdag tayo ng 9. So, para maging perfect square trinomial. Okay, bakit nagdagdag tayo ng 181 dito sa right side? Kasi, kapag si 20, dito sa x, 25 dinagdag nating number, pero mayroong 4 outside, no? Outside of the parenthesis. So, 4 times 25, 100 yon. So, ibig sabihin, nadagdag natin kay x ay 100. So, nagdagdag din tayo ng 100 sa right side. Okay, sa y naman, nagdagdag tayo ng 9, pero may 9 outside of the parenthesis. So, 9 times 9 ay 81. So, nagdagdag din tayo ng 81 doon sa kanang bahagi. Okay, so yan na po siya. 140, negative 145 plus 100 plus 81, ang sagot dyan ay 36. Okay. Tapos, divide 36 natin both side, no? Para maging 1 yung nasa kabilang side ng equation. So, 36 divide natin 36 both side. Kaya nangyari, 4 divide 36, 9 na lang sa baba. 9 divide 36, 4 na lang din sa ating denominator. Okay? Tapos, yung x squared minus 10x plus 25, ang factor niyan ay x minus 5. Okay? Pag i-factor out natin, di ba, yung 25, 5 times 5. So,
Tapos yung x squared, x times x. So dahil perfect square, ibig sabihin parehas na sign ang gagamitin. Para malaman natin na negative yan kasi yung negative 10, okay? So dahil sa negative sign ng negative 10, okay? So that is negative, gagamitin natin. So x minus 5 quantity squared divided by 9. Dito naman sa y, hatiin natin yung y, so y times y. Tapos, sa 9 naman, 3 times 3. And since negative yung ating negative 6 sa gitnang sign natin, so negative ang gagamitin natin. Okay, so ang ating answer, the standard form, x minus 5 quantity squared divided by 9 plus y minus 3 quantity squared divided by 4 equals 1. Okay, example 2. Reduce to standard form the equation of ellipse 25 x squared plus 36y squared plus 200x minus 500 equals 0. Okay. So, 25 yan. Given natin, no? 25x squared plus 36y squared plus 200x minus 500. Okay, so pagsamahin natin ang x, si y ay sulo lang, no? 36y squared lang. Tapos, i-groupings natin si x, ayan. Yung negative 500, nilipatan natin sa kabilang side, kaya naging positive 500. Okay, tapos factor natin 25 at saka 200, so ang common factor ay 25. So, 25 nilabas natin, plus times x squared plus 8x. So, 200 divided 25 ay 8 na lang. Plus the blank, kasi again, gagawin natin siyang perfect square trinomial. Plus 36y squared equals 500. Okay, 16 ang nilagay natin, dinagdag natin sa blank kasi yung 8 ng middle term, hatiin natin yung 8, so that is 4. Tapos square natin si 4, 4 times 4, 16, kaya 16 nilagay natin yung kulay red. Okay? Tapos, nung naglagay ka ng 16, mayroong 25 pa nandun sa outside of the parenthesis. So, multiply natin, 25 times 16 ay 400. Ibig sabihin, sa x part, nagdagdag tayo ng 400. So, ibig sabihin, magdagdag din tayo ng 400 sa kanang bahagi. Okay? So, 25x squared plus 8x plus 16 plus 36y squared equals 900. Divide 900 both side. Ayan po natin. No? So, i-divide natin. So, 25 divide 900, 36 na lang pong sagot dyan. 36 divide 900 ay 25 equals 1. Okay? Tapos, i-factor out na natin yung x squared plus 8x plus 16. So, ang 16, mahati natin. So, that is 4 times 4. Ang x naman ay x times x. Okay, ang y squared, at is lang natin. So, x plus 4 quantity squared divide 36 and y squared divide 25 equals 1. Yun po yung ating sagot. Okay, so ganoon lang po, no? Kailangan lang yung ating skills pagdating sa factoring, perfect square trinomial, i-recall lang po natin para mas lalo natin po ma-enjoy po ang topic na ito. Okay, ito po yung inyong activity. Yan. So, maraming salamat sa inyong panonood at huwag kalimutang i-share and mag-subscribe sa ating channel para sa more lesson pa na mai-post natin at man-notify kayo. God bless us!